advocacies to lift the level of public discourse para naman natututunan po ng ating mga sambayan ng Pilipino, lalo na yung kabataan, yung mga mahalagang usaping panlipunan. Kaya po natin kinekustyon itong ating tinatawag na illegal, invalid, immoral, unconstitutional at criminal 2025 budget. Unang-una, yung vice cam, yung committee po na nagpasa ng blankong bicameral conference committee report. Yung vice cam, scam po malaki yan eh. Yung vice cam, hinayjack po, ninakaw pati yung NEP. Yung NEP po yung National Expenditure Program. Ito po yung panukala ng tanggapan ng Pangulo. In our case, si Bongbong Marcos. Nagpanukala po siya ng budget natin for 2025. Ang tawag po doon sa sinumiti niya sa Kongreso, pareho po yan. Sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan ay yung NEP, yung National Expenditure Program. At naaayon po sa ating saligang batas na walang kapangyarihan ang Kongreso ang tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang nangyari po, ibang-iba yung anyo na lumabas doon sa final bicameral conference committee report. Hindi na nga po makilala ng mga senador at kongresistang tapat. Hindi na po nila makilala. Ang sabi nga po niyan, yung panukalang budget for 2025 na linalaman ng NEP, yung National Expenditure Program, ay mangled beyond recognition. Talagang hindi mo na makilala. Bakit? Hinayjack po ng Vice Cam. So yung mga miyembro ng Vice Cam, hindi lang po nang i-scam ito, nang hijack pa po ito. Ninanakaw pati yung diwa ng NEP. Tama po, ninanakaw nila yung diwa ng NEP. They cannot be better than the Executive Department. Ang Executive Department po ang nagpaplano, nagproprograma, naglilinyada, naghahanda ng ating taon ng budget. Nakausap yung iba't ibang ahensya, departamento, bureaus, at kaya nga po diba nalalaman ninyo, nagkakaroon ng budget hearing. Diyan pinagtatanggol ng mga iba't ibang departamento, ng bureaus, ng agencies, yung kanilang panukalang budget sa harap ng mga mambabatas, sa mababang kapulungan, yung mga elitistang progresista, at diyan sa Senado. At nakikita natin, medyo minsan bakbakan, dahil ginigiit ng ahensya o ng departamento yung kanilang gustong gawin, hinaharang naman ang mambabatas. Yun po yung nakikita natin. Subalit, malaking himala po ang nangyayari sa likod ng mga debate yan sapagkat nakaabang si Vice Cam. Si Vice Cam po, itong 2025 budget natin, kaya natin sinasabi ang constitutional. Unang-una, hinayjack po nila, ninakaw, pinalitan yung panukalang budget ni Bongbong Marcos na nakalagay doon sa kanyang net. Ibang-iba po yung itsura. And again, our basis for saying that this is unconstitutional is Article 6, Section 25. Malinaw po sa Article 6, Section 25 of our Constitution na hindi maaring taasan ng Kongreso yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo. Malinaw po yan, pakicheck po ninyo. Wala lang akong hawak na kopya ng saligang batas ngayon ng ating Konstitusyon. Pero pakicheck po ninyo Article 6. Section 25. Malinaw dyan na Congress may not increase yung panukalang budget or appropriation ng tanggapan ng Pangulo representing the whole bureaucracy, him being the head of the Hello, niece and nephew. It is Uncle Roger. Kasuhan nyo talaga yan. Mga kawatan, mga hijacker sa Congress. Pangulo representing the whole bureaucracy, him being the head of the Executive Department. Ang nangyari higit na mataas yung ipinasa ng Vice Cam. Bakit po bawal ito? Kasi nalalaman ng Executive Department, magkano lang yung actual revenue na meron tayo. Magkano yung koleksyon sa buwis, sa kung saan-saan. At magkano yung uutangin. Alam na Executive Department yun. Alalaman din ng mga mambabatas, pero hindi po nila probinsya yan. Hindi po nila expertise yan. Hindi po nila linya yan. Yan po ay eksklusibong mandato ng Executive Department. Ngayon, ninakaw po ng Vice Cam. Hinayjack yung NEP, kaya sinasabi natin unconstitutional dahil
yung budget po natin for 2025 na ipinasa ng ating mga mangbabatas ay ibang-iba doon sa pinanukala ng tanggapan ng Pangulo. So isang ground po yan. Pangalawa, malinaw din po sa ating saligang batas, Article 14, pakisilip din po ninyo, Article 14, Section 1, Article 14, Section 5. Ito po yung mga mahalagang provisions na dapat ninyong tingnan. Article 14, Section 1, ginagarantiyahan po ng Estado na ang karapatan ng bawat Pilipino sa isang quality education para sa lahat. Karapatan po yan, hindi po pribilehiyo. Yan po ang pagkakasulat sa ating saligang batas. May garantyang ibinibigay ang Estado. Nabibigyan ng daan ang bawat Pilipino bilang bahagi ng kanyang karapatan sa isang quality education para sa lahat. Dapat education ang pinakamataas na budget. Nandyan din ho yan na ang pangunahin, ang prioridad pagdating sa budget allocation ay ang education sector. Correct. So dito, makikita Education. natin nag-violate na naman po ang Bongbong Marcos administration. Bakit? Ito pong taong 2025, higit pong malaki ang ibinigay na funding o pondo sa public works. Kitang-kita po yan. Sa DPWH nila niligay ang malaki. Public works. Ang education sector ay nasa 900 billion pesos lamang. Ito ay malinaw na paglabag sa ating saligang batas. Linabag po nito ang Article 14, Section 5. Marami talaga silang nilabag. Ating kaso, nagpapasalamat tayo sa Korte Suprema at nag-schedule na ho, nagtakda na ng oral argument. Ito pa lang ay tagumpay na. Napatunayan natin na ang nagsisinungaling ay ang Malacanang. Napatunayan natin na ang malisyoso ay ang Malacanang. Napatunayan natin na ang fake news ay ang Malacanang. Sinabi nila noon na walang blanco, eto na ho, umuusad na ang kaso. Kaya nga po ang titulo ng ating programa, ang gaan ni Marcos namumuro. Namumuro pong madeklarang unconstitutional ito. Kaya sila'y nagmamadali na mailabas ng pera para hindi maunsyami itong kanilang political budget, itong kanilang AIX, itong kanilang AKAP, at yung matatandaan Kaya nga. parte ng kanilang deflection, ng distraction, ng deception, ay yung unconstitutional din na impeachment na inihain laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ba't naglabasan ho yan? Hindi pa natin matiyak kung may katotohanan na napangakuha ng additional 25 million sa AIX, 25 million sa AKAP at 100 million doon daw sa hard infrastructure projects. Kaya minamadali nila na mailabas na ang pera. Kaya sana, pagka umaksyon po muli yung ating mga abogado at kami mga petitioners, we will be filing a reiterative motion for the Honorable Supreme Court to take a second look and understand and also likewise feel the urgency of the situation. Hopefully, they will listen to you, not to me. That's why it's important na makialam po kayo, parinig ninyo yung inyong tinig, makibahagi po kayo, at magbigay tayo ng isang very good public pressure sa ating Korte Suprema at maramdaman nila na ang sambayan ng Pilipino ay nasa likod nila para matigil po ang illegal na paggamit dito sa 2025 national budget. So, dalawang bagay. Paano yan kung ubos na ang pera? Nagamit na. Pangalawang basis po natin, yung public works, higit na binigyan ng malaking budget kesa sa education sector. Bawal po yan. At upang ipakita natin kung bakit prioridad ang education sector, meron pong report yung EDCOM 2. Yan, talakayin po natin yan. Yung Year 2 report of the Second Congressional Commission on Education, yung EDCOM 2. At dito po, malulungkot kayo. Tama po yung mga nabasa kong opinion na ang ating pong education sector ay nanganganib na rin. Grabe, nanganganib na rin ang education sector, Yan. Grabe ka talaga, bangag.